They think that her declaration could be intended as a panakot to congressman, so they would reconsider their positions on her impeachment. How does the palace view these statements? Opinion po yan ng Makabayan Block. Siguro kung yan po yung nararamdaman nila, maaaring may katotohanan. Pero sa mga nahalal po sa House of Representatives, ganyan po ba ang gusto nilang makita ng taong bayan? Na sila ay natatakot dahil lang sa pagdedeklara na tatakbo ang isang vice-presidente sa pagkapangulo sa 2028. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagka-presidente. Reaction lang po ma'am ng Palace doon sa sinusulong ni Senator Robin Padilla na Sara and Amy tandem for 2028 given na Senator Amy is a sister po ni President. Thank you. Sila din po ang dating tinawag na Team Itim. So ngayon po wala pong maaaring tugon at hindi pa po tumutugon o nagre-react ang Pangulo patungkol po dyan. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Can the palace clarify why Customs Commissioner Arnel Nepomucenu's appointment document is dated February 2, 2026 when he was officially sworn in June 30 last year po? Ang kumakalat na sinasabing papalitan si Commissioner Arnel Nepomuceno ay wala pong katotohanan. Ang lumalabas po ng dokumentong yan ay ibibigay po natin mismo sa NBI dahil marami na po talaga ang namimihasa, umaabuso sa kanilang mga sinasabing freedom of expression. So yan po ay ipapaalam at ihatid natin sa NBI para makita at maimbestigahan kung saan nanggagaling ang mga peking impormasyon na yan. As Malacanang completed its review of DNR Secretary Lotilla's appointment records po, despite his nomination being bypassed 3 times by the CA, is the palace now considering resubmitting his nomination, seeking legal clarification on his eligibility or preparing to appoint a replacement if confirmation remains uncertain? As of now po, I cannot give you any update. Hihingi po ako maya-maya patungkol po kay Secretary Lotilla. Last po ma'am, may nangangamba po bang revamp or balasahan sa mga appointees ni Presidente? Sa ngayon po, wala pa pong ipinaparating sa atin na anuman. Kapag ka po meron na, ibibigay ko po sa inyong update. Maraming salamat. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, ma'am. Ma'am, you're wearing pink. Is it nice? That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan na sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sino mang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayan po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. And follow up lang po, lumulutang yung Leni Riza, pambangga dun sa Sara Amy. Ano pong reaction ng palasyo? Wala pa rin po. Hindi pa rin po ito na pag-uusapan. Sabi nga po natin, trabaho, 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 hindi bakasyon. Thank you. Sunod na tanong mula kay Michelle Gilang, All TV. Good afternoon, Yusek. May we get the palace's reaction to the remarks from the Makabayan Block describing Vice President Sara Duterte's announcement of her intent to run for president as a threat to congressman amid the pending impeachment complaint? They think that her declaration could be intended as a panakot to congressman, so they would reconsider their positions on her impeachment. How does the palace view these statements? Opinion po yan ng Makabayan Block. Siguro kung yan po yung nararamdaman nila, maaaring may katotohanan. Pero sa mga nahalal po sa House of Representatives, ganyan po ba ang gusto nilang makita ng taong bayan?
na sila ay natatakot dahil lang sa pagdedeklara na tatakbo ang isang vice presidente sa pagkapangulo sa 2028. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagkapresidente. Sunod na tanong mula kay Jean Mangaluz, philippinesstar.com. Good afternoon. So, Mary Jane Veloso's family and migrant advocates have repeated their call for clemency for her. The family said that they've been directly communicating with the palace over this request. So, the group even challenged President Marcos to visit Ms. Veloso. So, how does the palace respond to this? Ang huli ko pong tugon, at yun po ang pinakahuling ibinigay sa aking impormasyon, inaaral po yung pinaka-minutes of the meeting para kung magkaroon man po ng pagdidesisyon ng Pangulo, wala po siya malalabag na anumang protocol or anumang nababanggit sa minutes of the meeting. Meeting po with who? Minutes of the meeting. Nung ito ibinigay, nung isinorender sa atin, nagkaroon ng repatriation, negotiations for repatriation ni Miss Mary Jane Veloso, titignan lamang po nila kung ano yung naging usap. Pero is the palace inclined to grant her clemency? Sa ngayon na hindi pa po natin masasabi dahil inaaral pa po. May timeline po ba? May timeline? Wala pong naibigay sa atin. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon po. Isinusulong po ni Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang libreng kuryente para sa mga pamilyang mababa ang konsumo. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? Sakaling maipatupad ito, sino po talaga ang sasagot sa gastos? Ang gobyerno ba o may posibilidad na maipasa ito sa ibang consumers? Sa ngayon po, ipinapairal na po ng administrasyon na libre ang hindi lalagpas sa 50 kilowatt-hour na konsumo ng mga benepisyaryo ng 4Ps. So, kung magiging maayos po ang provision na ito sa bill na ilulunsad or nais na isabatas ni Congressman Sandro, pag-aaralan po ito. Pero maganda po ito para sa ating mga kababayan. Magiging maganda po ang epekto nito at hindi sila masyado mahirapan kung ang konsumo nila ay maliit at makaka-encourage to na huwag masyado mag-aksaya ng elektrisidad o ng konsumo ng kuryente. Pero ito po'y aaralin. So hindi pa po natin masasabi kung papabor o hindi dahil kailangan pong maaral ang mga provisions na to. Salamat, Yusek. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, in former President Rodrigo Duterte's latest request to the International Criminal Court, sinabi niya po na i-waive niya yung right niya to appear before the pre-trial chamber because wala daw pong jurisdiction sa kanya. And in that particular filing, he also mentioned na it was the office of the President who allegedly funded the private jet that took him to The Hague. He insists na he was kidnapped from the Philippines. May we get a confirmation or a reaction from the palace with regard to the allegation na ang taxpayers' money daw po ang ginamit para pondohan o rentahan yung eroplanong nagdala sa kanya doon? Ang pagpapadala po sa dating Pangulong Duterte sa ICC or sa The Hague ay ayon po sa batas. RA 9851, maliwanag ang sinasabi sa Section 17 na kapag ang isang kaso o isang complaint ay dinidinig na sa isang state o international tribunal or court, maaari pong i-dispense with na ng gobyernong ito ang anumang pag-iimbestiga at hayaang magpatuloy ang pag-iimbestiga sa nasabing state or international tribunal. At yun po ang ginampanan at yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya ng mga nag-complain or kahit po ang akusado. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan, maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro
ng ICC o ng Rome Statute. Ma'am, follow-up question. Meron pong ilang previous statements si President Ferdinand Marcos Jr. saying na his administration will not recognize any arrest warrants kasi hindi na daw po tayo miyembro ng ICC. How do you reconcile that statement from the succeeding actions of the administration? And maybe also get a categorical answer if it was the OP who funded the plane to The Hague? Pakibigyan niyo po sa akin yung konteksto na sinabi ng Pangulo na hindi niya i-recognize ang warrant of arrest na i-issue. Yes, ma'am. I will give you the link of the video later. I think he was asked during a media press briefing several years ago, even before this erupted, when the unit team was still together. He made that statement. Sa aking pagkakaalam at aking intindi sa sinabi ng Pangulo sa mga previous statements niya, hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Maliban lang kung mayroong ibang legal options or rather legal study on this. Yun ang aking huling natandaan. So ngayon, kung meron ngang batas, sinabi natin pinapairal na RA 9851 at yung ating obligasyon sa Interpol, hindi man natin kinikilala na may jurisdiction ay ICC ngayon. Sa ngayon. Pero ang ICC ay nagkaroon ng jurisdiction sa mga aksyon na naganap nung tayo pa ay miyembro. At hindi po natin pwedeng iwasan yon dahil meron pong residual obligation ang administrasyon na ito. Ma'am, last from my end, may ballpark figure as to how much we spent for that particular flight? Wala po akong detalye sa ngayon. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, sinasabi po ng Pangulo, of course, that he doesn't want to talk about the elections as of yet at gusto niya magtrabaho. Pero gustuhin man po niya at hindi, following Vice President Duterte's announcement yesterday, it's going to be political. It's going to be about the elections moving forward. How does the President see this affecting his plans, his governance? Wala, hindi maapektuhan. Maapektuhan ba ng isang vice presidente na nag-announce lamang siya na siya'y tatakbo ang pagtatrabaho ng Pangulo? Kung ang iisipin lamang ng Pangulo natin ay o mga sinasabi ng vice presidente, hindi natatakbo ang gobyernong ito. So hindi po maapektuhan ang focus ng Pangulo para maiangat ang ekonomiya ng bansa, maiangat ang buhay ng bawat Pilipino, at masolusyonan ang issue sa baha na hindi na solusyonan noon pa. And given that, makakaasa din po kaya tayo na the President will make statements concerning the Vice President's tirades against him. Dahil, yun nga po, it's election season. Nung pa natin sinasabi, lahat ng sinasabi ng Vice Presidente, halos doon. Fake news. Ano pa ba? Ang dapat sagutin pa ng Pangulo kung kayong mismo taga-media, alam nyo, na ang lahat halos ng sinasabi ng Vice Presidente ay fake news. Sunod na tanong mula kay Sammy Dinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Mag-follow up lang po kami regarding po dun sa naging commitment ng DPWH kay President regarding sa flood control. May na-mention po ba kung may ilang target flood control projects yung target ma-complete ng DPWH before mag-start po yung rain season this year? Kahapon ay nag-usap po sila ng Pangulo. Ang detalye po ay na kay Sec Dave, pero po ang natatandaan ko na banggit sa atin, meron pong inaasahan tayo na pagpapagawa ng classrooms ng 13,000. Yun po ang isa nabanggit. At of course, patuloy pa rin po ang ayusin ang mga hindi natapos na mga proyekto, lalong-lalo na siyang nagiging sanhi ng pagbaha. Ibibigay ko yung detalye, pagkakuha ko lamang po ng mga papel. Apo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Ma'am, in connection na po doon sa naunang tanong. Tanong ng masa po. Nasindak po ba yung administration dito sa several announcement like BP Sara announcing her decision to run for president in 2038 and yung sinasabi si Senator Robin Padilla supporting VP Sara and Amy Marcos? Ang Pangulo masisindak?
Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo dahil ramdam na po even before ang kanyang pangangampanya sa labas. So hindi po nakakagulat kung siya mag-announce na siya'y tatakbo bilang pangulo. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Yusek, nag-post po ng Instagram story si former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo about an ocular inspection para po sa pagbisita raw ni Pangulong Marcos. Can you confirm if the President will visit Naga anytime soon at ano po yung pakay ng Pangulo doon sa pagbisita? Nabanggit ko po kanina sa ating good news, yung Oplan kontra baha ay pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po na bibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Sabado. And bukod po doon sa activity po ni President doon sa Naga, are we expecting na magkakaroon din sila ng iba pang conversation outside doon po sa project? Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating, yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Ma'am, one last po. Possible po kayo na mapag-usapan ang possible alliance or plans for 2028 elections because some analysts are floating the name of former VP Leni as a strong candidate against Vice President Sara in the 2028 elections. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi para tayo mag-announce na ikay tatakbo o hindi. Napakaaga para mamulitika. Ang dami pong dapat na ayusin sa bansa natin. Maraming dapat na ayusin na interes ng ating mga kababayan. So, masyadong maaga ang pag-usapan kung sinong tatakbo sa 2028. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. So, sorry, follow-up lang po dun sa nabanggit ninyo. So ano po kaya ang motibo ni VP Sara sa kanyang maagang pag-anunsyo? Siya po tanungin nyo. Hindi ko po alam ang kanyang utak. Would you have a theory? Theory. Hypothetical. Siya kanya na lang po nyo. Kung ano man ang kanyang masamang motibo, ang kanyang magandang motibo dito, hindi ko po masasabi. Okay. On to my question, ma'am. Magkakaroon po ba ng pagbabago sa liderato ng NBI? Yes. Sino po ang itatalaga? Attorney Melvin Matibag. May we know why? Ang rason ay hindi po na ipukol sa atin. Yan lamang po ang aking maibibigay sa ngayon. Has he taken his oath at meron po kayang specific instructions ang Pangulo sa kanyang pagtalaga kay Attorney Melvin Matibag sa NBI? Kapag nabigay na po sa akin ng detalye, ibibigay ko rin po sa inyo. So effective when, ma'am? Yan pa lang po ang ibinigay sa atin. Magkakaroon po ng bagong NBI Director sa katuohan po ni Attorney Melvin Matibag. Tanong mula kay Ace Romero, Salamat po. Philippine Star. Confirm lang po namin, ito po yung kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP laban. Sa aking pagkakaalam, What does this say about the decision of the President or his interactions with other stakeholders in politics? muli, yan lamang po ang ipinabot sa atin. Kung ano ang dahilan, ibibigay ko po sa inyo kapag ka naibigay niya po sa akin. Follow-up question mula kay Maricel Halili, TV5. Mikey. Yusek, but at least can you give us the reason why the President chose to appoint Attorney Melvin Matibag, who used to be part of the Duterte administration? Yan lamang po ang ibinigay sa akin impormasyon. Hindi po pa naibigay sa akin ang rason. So kapag ibinigay na po sa atin, una-una prerogative naman po. Una-una man po prerogative po ng Pangulo. Una-una, masasabi natin bakit niya in-appoint or i-appoint. Nandun po yung tiwala. Nakitaan po niya ang si Attorney Melvin Matibag ng maaaring pagtiwalaan. Maaaring magtrabaho para sa gobyerno.
Pero kung ano yung pinaka-reason, hindi pa po nasasabi sa akin in details. Kapag ka po naibigay na sa akin, ipapasa ko po agad sa inyo. Wala nang tanong mula sa MP. Sibalik sa iyo, Yusek Claire.